Alright, you ready? 5, 4, 3, 2, 1. Acro Beats Tugtugan. Excellence we shall see. Excellence we shall achieve. Like and share. Acro TV. Update and connect. Acro all over the world. Alam natin lahat ng Acro may talento. Show off your talents. Give us what you've got. Send na ng inyong mga kanta o komposisyon, i-DM sa page ng Acro TV. Sumbungan at tambayan ang kapatiran tungo sa pagkakaisa ng ating samahan. Bagong impormasyon at mga kaganapan. Dito lang yan sa nag-iisang Acro TV. Sorority Time, isang programa na nagiging daan para marinig ang kabusesan ng Acro Sorority. Mga programa at plano para sa ikagaganda ng buong sorority sa buong mundo. Samahan niyo po kami, mga leaders, members. Tell us your beautiful story. Dito lang yan sa Sorority Time, exclusive at Acro TV. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Konseho mo, ipagmalaki mo contest. Sa Acro, ang pagbibigayan tuwing Pasko ay talaga namang nakasanayan na ng bawat konseho. Sa konseho mo, ipagmalaki mo ng Acro TV, maaring manalo ng limpak-limpak na papremyo na maaring magamit sa Disyembre nyo. Sumali, ating ipakilala at ipagmalaki ang ating mga konseho sa pamamagitan ng video at kami mamimili ng hanggang 3 konseho na maaring manalo ng 15,000 piso at sorpresang mga papremyo. O diba? Napakasimple. So, ano pang hinihintay nyo? Tawagan na si GS, VGS at manalo ng limpak-limpak na papremyo. Dito lang yan sa Acro TV. Is an old Tagalog word meaning people from the mountains. To this day, many of the tribes still practice Thanksgiving rituals. Yan nagdating po man isot ako nagito'y nga. Dito sa Baguio, lugar na mga matitibay. Mga tao dito di agad bumibigay, sumasabay sa agos na buhay. Kahit gaano kahirap di agad bumibigay. Dito sa Baguio, lugar na mga matitibay. Mga tao dito di agad bumibigay, sumasabay sa agos na buhay. Kahit gaano kahirap di agad bumibigay. Tira lamang ang matibay at ako ang magpapatunay na kailangan mong mabuhay at kailangan makibagay at kailangan mong masani kahit na walang karamay pamalas. Ang talento na tinataglay sa lugar na ito, hindi pa pwede ang tanga, hindi tumatagal ang mga nagpapabaya. Walang panahon na ako'y nagpadaig ng ipagsabahin kahit na ang alam ko'y mapanganib. Pinag-aralan ng bawat anggulo, kailangan mag-isip kahit utak ko'y gulong-gulo. Marami nang sumuko at marami na ang umatras, tinigilan ang larong lumhang mapangas from Baguio City. Ako ay dito lumaki, umaarangkad at di na pinapatulog ang gabi. Saan ka pa? Kumapit sa nasubukan na taktika at strategiya ay nakakamangha. Dito sa Baguio, lugar na mga matitibay. Mga tao dito di agad bumibigay, sumasabay sa agos na buhay. Kahit gaano kahirap di agad bumibigay. Dito sa Baguio, lugar na mga matitibay. Mga tao dito di agad bumibigay, sumasabay sa agos na buhay. Kahit gaano kahirap di agad bumibigay. Dito sa Baguio. Good morning, good afternoon, good evening everyone. Welcome to Acro TV. It's another great Acro time moment. Again tayo, Brother Brian. So, kamusta kayo lahat dyan? Hopefully you are all maganda ang kinalalagyan niyo lahat dyan, mga kapatid sa buong mundo. So, Brother Brian, kamusta na? Yan, good evening, Luzon, Visayas at Mindanao. No? Malamig na dito, Brad Chris, sa Japan. No? How about dyan sa Arequipa? Oh, dito umuulan din, malamig, umuulan ng konti.
Yan ho, binabati ko po ng magandang gabi, no, mga kababayan namin at mga kapatid natin sa Kapatirang Alpha Kappa ng magandang gabi sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat ng Alpha Kappa na sa buong mundo. Today po I'm very proud to present to you ang istorya ng aking alma mater, no? The mother chapter of Baguio City. Oh, Yan. University of Baguio. University Yes. UB. Oo. Tamay. So, let's welcome mga kapatid, no? Our very own organizer of University of Baguio, Brad Jalon Prado. Yan. Yan, welcome, Brad Jalon Prado, organizer. Long live Brad, magandang gabi sa lahat, no? Lalong-lalo na sa mga sumusubaybay ng ating programa. Ako'y masaya at nagagalak na makasama kayo gabing ito. Long live. Yan, bro. Pakilala ka muna, brother. Pakilala ka po. Okay, mukhang mahaba-haba itong pagpapakilala ko. Okay lang Anyway, yan. Okay. Bale, ako po si Brother Jalon Prado, no? Tubong Surigao del Sur. At nag-survive din ako doon sa Bisma chapter ng Surigao del Sur way back 1993 or 94, medyo nakalimutan ko na, no? 93 yata. Ang chapter na yon na kilala sa pangalan ngayon na Bislig City Council. Ayun, tapos nag-aaral ako ng BBC rin siya, Bislig City Council. At nung nag-aaral nga po ako ng University of Baguio, no, 1995. Yun, doon po nagsimula na naghanap ako ng kapatiran at yun na nga ay naisipan po na i-organize natin doon ang University of Baguio chapter. Yan. So brother, no? Siguro diretsuin natin, Brad Chris. Gusto kasi nating malaman kung paano yung naging proseso ni Brad Jal, no? Bakit kung paano niya na-organisa ang Baguio. Kasi actually bro, Brad Chris, ako nung pumasok na ako ng Baguio, hindi ko na na-meet si Brad Jal ng personal. Pero naririnig talaga natin na may isang Muslim na kapatid na sabi nga maliit na Muslim, sabi nila ng mga kabrad ng araw na talagang nag-organize siya nga na University of Baguio, no? At talagang napakalaki during our time, no? So yun bro, organizer bro, baka pwedeng ikwento mo kung paano yung naging proseso mo nung inorganisa mo ang University of Baguio. So yun na nga, no? Napakaganda ng history, no, ng University of Baguio chapter. Kasi nung nag-college nga po ako, actually hindi dapat ako mapunta ng Baguio. Kaso nga during that time, yung parents ko parang iniiwas akong mag-aral sa college na kung saan nakikita yung mga logo ng Alpha Kappa Rho. So from Davao, ayaw ng parents ko hanggang pumunta kami ng Rizal, ng Manila, lahat ng mga university doon, nakikita yung tatak ng Alpha Kappa Rho, kaya parang iniiwas ako ng mother ko. Sumama lang ako ng Baguio para magbakasyon. Yung pala, dala na ng mother ko yung yung mga kailangan para sa pag-enroll ng college. Kasi yung napasukan kong chapter dati ay community chapter yun, no? Bisma chapter. Pagdating ko ng Baguio nga, 1995, nakita ng mother ko walang logo, walang naka-t-shirt ng Acro, ganun, walang project, ganun. Kaya sabi niya, walang Acro dito, sabi niya. Teka lang bro, no? Brajal, ba't ayaw ng mother mo ng Acro? Yun muna ang gusto nating marinig. Bakit iniiwasan ng nanay mo yung Acro? Yun ang tawag. From Surigao to, tanda mo sa Surigao environment, Bislig. Sabi mo, Bislig, Surigao. Bislig, Surigao del Sur. Del Sur, yun. Okay. Opo, kasi sa mga panahon na yan, malakas po yung pratwar. Early 90s Opo, yung 90s po talagang malakas ang pratwar. Pero kahit sa amin, nabuwag na yung chapter na yon. Pero nung dumami na yung recruitment ng mga fraternities, naisip ko sa Acro ako pumasok. Kasi yun ang nakita kong talaga, iba na kapatiran na talagang matibay. Kaya yun, nakapasok ako ng Acro, yung nakita ng mother ko yung nangyayari na talagang namamayagpag ang pangalan natin noon. So high school ka pa lang nito, no? High school ka pala. Anong year ka sa high school?
Opo, high school po ako, pumasok na po ako ng community chapter po ang pinasukan ko. Oo. Kasi dati kasi sa bylaws yung ano lang yung I think 15 years old or ang ano age limit noon. 15 years old and above pwede na pumasok. Yun. Kaya anong ano na yung nga po malakas kasi ang frat war dati. Alam naman natin yung kabila ang naging ano natin ang problema. So, yun nga, at sabi na, iniisip ng mother ko na para makapokus ako sa pag-aaral, iwas muna sa fraternity. Kaya nung napunta sa Baguio, sabi naman ng kaibigan ng mother ko na ano, safe dito, wala mga fraternity, sabi naman. Yung pala meron. Kaya yun, pagdating ko sa Yobe, yun na nga po, na-enroll po ako doon. At ang una ko pong naging classmate doon, kasi nag-enroll ako ng criminology, no, sa base criminology. At una kong naging barkada ang mga classmate natin na from Kalinga. No? Yung tinatawag namin noon ng mga Kalinga boys. So kilala rin naman natin ang mga Kalinga boys pagdating sa Cordillera, mga tigasin din. No? Kaya barkada ko rin sila. Sabi nila, tigasin daw. Ang tawag din nila sa akin noon, Abu Sayyaf. Kasi nga, from Mindanao. Pero actually hindi pa ako Muslim noon nung nag-aral ako sa Baguio. Pero lagi na rin mahaba kasi yung balbas ko. Kaya ang tawag nila Abu Sayyaf nga po, taga Mindanao, ganun. Kaya silang naunang naging barkada ko. Naghahanap po talaga ako ng Brad na acro. Kaso, ang nakikita ko doon, panay tribal, yung mga Kalinga, Abra, may mga grupo sila, yung mga United Ilocano, Samang Ilocano, yung talagang namamayagpag noon. Kaya naghanap po ako ng mga kapatiran. Nagbabandal pa ako sa boarding house ko ng logo ng acro. At ang una ko pong naging kaibigan na fraternity ay Tau Gamma. Yun po ang una dahil tinatok po ako sa kwarto ko. Nire-recruit ka. Siguro ikwento po ito, parang personalan pero naging maganda ang ano kasi naging part po sila ng pagbuo ko ng acro. Alpacaparo. Kasi peace ano tayo sa totoo lang ang acro malakas tayo pero gusto natin kapayapaan ano po. Kaya yung time So, clarify lang natin to. So, nung napunta ka ng Baguio, wala ka pang kakilalang acro noon. wala pa Pero po. meron na Tau Gamma. Meron Tau Gamma. Actually sa Baguio dati bro, sabi nga kanina namamayag pag Tribal, yung mga mga malalapit na mga areas sa Baguio, yung SI, GI, mga Epsilon, mga yan, talagang namamayag pag especially yung SI sa mga Ilocano, United Ilocano, Gordon si Ilocano. Talaga ang dami nila during that time bro, no? Opo, yung SI talaga ang nangunguna doon kaya kasama rin sa history ang SI sa atin No? So ang mga kaibigan nating Tau Gamma, naging kasama din sila sa history natin. Kasi yun nga, kinatok nila ako sa boarding house, sabi nila, bakit acro ka ba? Sabi ko, bakit may problema? Sabi niya, kasi MI pala siya ng Tau Gamma, sabi niya Tau Gamma ko. So ano ngayon, kako? Sabi niya, baka pwedeng magkaibigan naman tayo, sabi niya. Kaya yun po, nagkipagkaibigan sa akin, naging barkada ko po yun. Pero hindi ako mapakali kasi gusto ko talaga magtropa ko acro. Ayan. Kaya nung lagi ako naghahanap ng mga Brad. Mayroon pa akong na-meet na Brad. May na-meet pa akong Brad. Acro din daw siya. Nakalimutan ko lang kung anong chapter yung sinabi niya. Wala sa kasi sinabing chapter. Yung sabi ko sa kanya, pwede bang banggitin Brad yung pangalan? Yeah, go ahead bro, go ahead. Okay, si Brad Direk, no? Si Brad Direk ang na-meet ko doon na acro. Ayun, kinausap ko siya, sabi ko sa kanya, Brad, tamang-tama. Dalawa na tayo. Sabi niya, meron pang isa. Nakalimutan ko pangalan niya, yung isa. Sabi ko Pero sa hindi kanya, ito mga local, hindi ito mga local. Nagpunta lang nag-aaral rin lang to sa University of Baguio from somewhere. Galing sila sa... Opo, mga estudyante lang din po kami ng UB. Sabi ko, magtayo tayo ng chapter. Sabi ko, sabi niya, opo, sabi ko, magtayo tayo ng chapter. Kako, sabi niya, malabo. Ayoko, sabi niya, kasi malakas ang SI dito. Sabi niya, delikado tayo, sabi niya.
Sabi ko, sige, kung ayaw mo sumama, magtatayo ako ng chapter, mag-isa ka ako. Opo. Nice. Kaya yun nga po, naging, Hindi, Yung siga mga talaga barkada- to bro, siga. ay oo, hindi tayo matitinag eh. Alam mo kasi, galing tayo ng Mindanao, marami na tayong napagdaanan din doon, kahit kulokoy tayo dati, no? Kaya Hindi, sabi tsaka ko, may actually, experience ka na eh. May experience ka na pagka-acro, halos Ante, dalawang mamaya bro, Brad Chris, ito, sasabihin ko sa iyo, ang naging life experience na rin mamaya, tatanong natin na talagang from down, umakyat siya ngayon at napakabuting isang Muslim. So, anyway bro, continue mo muna, Founder Brad Chalon, organizer. oh, mababa, baka maurubos yung oras natin. Okay lang bro? Marami tayong Okay lang, oras, okay lang. partner. Marami tayong oras, kaya ilabas mo na lahat yung alam mo. Hey, Brad. Organizer. Ikaw Oo, founder so- ng UB. Yun, kaya ka ako, Brad, magtatayo ko na ako mag-isa ka ako. Ngayon, may palagi kong kagimik noon yung dalawang tao gamapi. Lagi ko silang kagimik. Yung isa from Caloocan. Sabi niya sa Konseho mo, ipagmalaki mo contest. Sabi ko sa kanya, Sa Acro, ang pagbibigayan tuwing Pasko ay talaga namang nakasanayan na ng bawat konseho. Sa konseho mo, ipagmalaki mo ng Acro TV, maaring manalo ng limpak na papremyo na maaring magamit sa Disyembre nyo. Sumali, ating ipakilala at ipagmalaki ang ating mga konseho sa pamamagitan ng video at kami mamimili ng hanggang 3 konseho na maaring manalo ng 15,000 piso at sorpresang mga papremyo. sabi nga, yung kuya ko nasa PATS, Acro siya. Kumbaga, Deputy Grand, ano nga po, Vice, ano siya, Grand Vice Skiptron. Opo, Vice Grand siya. Sabi niya, ipaalam kita na gusto mong magtayo ng chapter para mabigyan ka ng authority Ay. from the national. Sabi niya, di sabi ko, kaya yun po, tawagan mo po yung tumulong sa akin nung una. Hindi, kuya Sabi niya niya, eh. sige. Kuya niya kasi eh. Kuya niya eh, di ba? Kuya niya, Acro. Kaya, Naging bridge. Yeah. kaya yun po, inintay ko. Yes, kala ko. Yung dumating yung kuya niya from PATS, may dalang bylaws at saka certificate mula kay Dr. Malyunga, yung dating So national. talaga binisita ka nung kapatid na taga-PATS, pumunta talaga sa UB, siya nagbigay sa iyo ng mga dokumento, doktrina, whatever, kung paano Opo. mga patatakbuhin yung collegiate mo dyan sa UB. Opo, siya po Yeah. nagdala mismo. Inabot niya po sa akin yung bylaws, yung application form, at saka yung ibang documents na kailangan po doon, no? Pati yung mga password. Kasi dati may mga password po tayo. So yun, so inabot niya sa akin ng personal at sabi niya, may basbas ka na sa taas at meron din po akong certificate from PUP. Kasi ang office po dati PUP sa union ng Mag-aaral Building. Nakalimutan ko po yung number. Oo, kasi kung early 90s tsaka Malyonga nga, 92 kasi yung last na tinatawag nilang NCR na National Collegiate Radio na binuo nga ni Malyonga. 88, inumpisa 88 tapos ang alam kong history, yung nga 92, yung next. Kaya pala Okay. na-involve nga ang PUP, PATS. Kasi involved na sila ng ano. Ganun. Opo, yung pong natandaan ko doon sa nakapirma at National Grand Scriptor po dati, Dr. Malyonga po. Mm-mm. So yun, mayroon na akong documents, tuwang-tuwa na po ako. Ang kulang sa akin, wala po akong paddle at saka wala po akong kasamahan. Pero mayroon po akong program of initiation. Alam naman po natin ang hihising dati ng Acro. Dala ko po yung program of initiation. From Surigao yan, alam mo na yun sa Surigao di ba? Malakas po tayo sa Surigao. Kaya sabi ko, paano kaya to? Sino mag-assist sa akin? Kaya sabi nung barkada kong Taugama, ako na lang, sabi niya. Yan ang ano, alam mo, kaya magandang kwento yan. Kasi akala nila talaga, rivalry ng fraternity, sometimes talaga school level lang or community lang, hindi naman global na lahat talaga Hindi po. bangga Hindi, isa lang pinapakita ni Brad Jal, bro, friendly siya. Barkada ko kasi yun, barkada ko.
ganun talaga eh. Pag nakabarkada mo, tapos nalaman mo, iba pa ng fraternity. Kaya syempre, parang kampihan pa rin yan. Kasi nagkakilala nga kayo. Oh, may Yeah. kapatid pa yung isa. Kaya nga, ang daming link pala eh. Ang ganda ng kwento mo, ang daming links eh. Tuloy mo, tuloy mo, tuloy mo. Opo, maganda pong kwento kasi kahit nung lumakas na tayo, nagkaroon ng hidwaan din ang Taugama at Acro. At yung tumulong sa akin sa Acro pa rin kumampi. No? So, start mo natin doon ulit. Meron na po akong papilis. Ngayon, tuwang-tuwa, hindi ko muna sinabi sa mga classmates ko na mga Kalinga boys, no? So, nung nandun kami tumatambay kami noon sa gym, mayroong kasing okasyon, nag-usap-usap itong Kalinga boys at saka yung isang classmate namin na si Bernie Blasa. Si Bernie Blasa from Abra. Opo, nag-isip si Bernie Blasa na magtayo ng grupo. Sabi niya magtayo tayo ng Alex Bung Kayaw Brigade Junior. Ay, para ibang ABB grupo to, Junior. ibang grupo to, parang ibang grupo, Opo. ibang fraternity. Parang Kasi meron gangin po yung Alex. ABB. Alex Bung Kayaw Brigade Junior. Yon, ABB Junior. Sabi ko sa kanya, Brad, fraternity na lang itayo natin. Sabi ko sa kanya. Sabi nila, anong fraternity? Sabi ko naman, Acro. Na sila? Ba, okay yan na, sabi nila. Sige, sabi nila. Sabi ko, saan kami papasok? Paano yan? Sabi, andito ako, kumpleto na ako ng documents ka ako. Ako nang mag-initiate sa inyo, may program of initiation tayo rito. 100 plus pa ang palo noon talaga. 100 plus. Yan, kumpleto, sabi ko. Di yun, na-schedule po namin. Ang pioneer po natin, 6 po yun, no? Isa from Aurora na si Rojas. Tapos si mga taga-Kalinga. Mayroon pa isang taga-Abra, si Bernie Blaza. Kalinga naman, si Lawrence Tugban, si Roland Nortilano, si Brad Matawig, no? Yung Brad natin na pumalo na. Tapos sino pa ba yung isa? Basta 6 na Brad, no? Ang simula. Ngayon, humiram po ako ng paddle. Okay lang naman siguro sabihin ko, no? Ay, basta katotohanan, bro. Go ahead. Brother, Pero yung alam mo, sitcom Brad, niya, very bro, no? I'm very proud na kasi yung mga binabanggit niya kanina is close related to me. Yung isa, uncle ko, yung dalawa is pinsan. doon pala yun. Oo. So from Kalinga at saka Abra ba? Yun? O, puro Abra, Kalinga. yeah. Abra. Apat na taga-Kalinga, isang taga-Abra, isang taga-Aurora Aurora Province. Yep. Province. Opo. Lahat to part to ng Cordillera. Hindi yung Aurora, hindi, bro. Hindi. Yung Aurora hindi. Sumasama lang din sa amin. Dahil barkada, classmate kasi, no? Classmate. Lahat kasi kami mga criminology student. Yeah, kaya ngayon sinasabi natin, ang Alpha Kappa Rho University of Baguio is originated talaga is criminology. Opo. So, yun. Ang ginawa ko, kasi, yun nga, sabi ni Brad kanina, na-friendly tayo. Kaya kaibigan ko rin yung dormitory, boys dorm. Kaya doon ko po ginawa yung initiation. At tumiram po ako ng paddle sa Taugama P. Kasi alam mo, ko nga po yung MI alam mo nila. si Brad Jal, kainuman niya yung tatay ko dati, yung airpod ko. Kasi nga, same yung boarding house nila eh. Same building kung saan rin siya nag-initiate doon sa taas. Pero hindi sila nag-abot. Of course, hindi sila nag-abot. Pero inabutan mo yung boarding house. Same boarding house. So ang ibig ba sabihin na University of Baguio, accredited pa ang mga fraternity noon during that time na pumasok ko sa UB? Hindi po nila ina-accredit ang fraternity. Walang Wala pa rin, di ba? Underground pa rin lahat ang mga fraternity, any Opo. grupo, kahit sa Samahang Ilocano, mga ganon. Hindi, Opo. underground pa rin lahat, kahit na nice. Discrimination. Opo, bawal po ang fraternity. Hindi po na tinatanggap. Ang pwede lang po, yung kagaya ng tinayo ko rin po doon na United Visayas and Mindanao Students Association. Yun lang po ang mga tinatanggap. Opo. Basta associate sa student body organization, okay. Pero Okay po. Pero pag mga ganyan, kagaya sa atin, hindi po pwede. Bawal po yun. Okay, Brad. Okay, let's start. Okay, humiram tayo ng paddle. Yan. So umiram ako ng paddle at yun nga po, ginawa ko lahat yung initiation. Nag-survive nga po itong mga kapatid natin, yung pioneer natin na mga taga-Kalinga at saka yung Brad from Abra.
Nung nag-survive na, doon na po nagkaroon ng recruitment. Sabi ko sa kanila, mag-recruit na kayo nang dumami na tayo. Pero focus tayo muna sa criminology student. Kasi alam ko, pag mga criminology student, matitikas ito, matigas talaga. Kaya mag-recruit tayo. At ang na-recruit po, halos lahat taga-Kalinga. Lahat po ng Kalinga, estudyante na nag-aaral ng criminology, na-recruit po namin. Kaya sunod-sunod na po yun. Dumami nga po ang acro. At nagkaroon na rin kami ng nagpagawa na ang Pioneer, nagpagawa na lang sariling paddle. So yun, kung dumami na, yun na, medyo nakilala na ako nung yung dean natin no, ng College of Criminology. Kahit hindi accredited ang fraternity, pero pag may programa ang dean ng criminology, ay tinatawag ako para magkipagtulungan sa project ng criminology. At So, ibig na-recruit sabihin, po kakilala na yung grupong tinayo mo. Alam na may Alpha Kappa Rho. alam na po. Tinayo mo nga. Alam na nila na may presence na Alpha Kappa Rho sa... Apo. Ang malalaman nila bro kasi mismong tambayan, mismong harapan ng university. So nalaman nila, yung nga, dahil actually nagkasala din kasi ako noon doon. Kumbaga, nakipag-rumble ako sa gwardiya, kaya napatawag ako sa sa dean. Kaya Marshall. Sa Marshall. Kaya sabi ng dean, doon sabi niya na mayroon ka pa palang binuong grupo, sabi niya. Yun kaya sabi ko naman, sir, ganun. Kaya sabi niya, sige, marami na ba kayo? Sabi ko, marami na dito sa CRIM. Kaya sabi naman niya, sige, may project tayo, may ganito. Sorry nagkaroon tayo ng technical difficulty. So, ang gagawin natin po, mga Acro kapatid, dito sa Acro Time natin, ibabalik natin ang istorya ulit kay Founder Jalon sa time na yun nga na-establish niya na ang Alpha Kappa Rho, nakapag-recruit na siya. Hindi, siguro bro, okay lang ba kay organizer bro Jal na kwan? Umpisan natin kung paano mo na lang binuo ulit so that yung recording. Kasi very excited bro kung may oras ka. Kung paano, kumbaga, na-meet mo yung certain person, tapos in-encourage mo siya na magbuo ng fraternity, ng Alpha Kappa Rho, buuin nyo nga, pero hindi din support you kasi alanganin niya, sabi mo alanganin siya. Then, sige, doon natin i-continue. What do you think, bro? Yes. Okay lang ba sa iyo, Founder Jalon? Umpisan mo ulit sa ganong part na Okay. Okay lang naman, no problema. Okay, let's go. We're live. Live na kami, di ba, Brad? Brother? Live na. So go ahead, Founder Jalon. Go ahead. Brad, take mute, please. Okay, so yun nga po. Okay na? Okay. So nung nag-aral tayo ng University of Baguio 1995 no. Tapos after a year, yung naghanap nga ako ng mga brad natin doon. Kasi iba talaga pag kasama natin yung mga brad natin. Wala nga pong chapter doon. Wala tayong nakitang mga chapter. Kaya pero sa paghanap ko naman ng mga acro, mayroon ako na-meet no, isang brad. Niyaya ko nga na magbuo nga ng University of Baguio chapter. Pero alanganin siya kasi sabi niya, SI ang rito, malakas dito. Mahirap na, baka gulo, ganun. Kaya sabi ko, sige, bahala na, basta kahit ako lang mag-isa ako, magtayo ako ng chapter. Kaya yun, dahil may naging barkada rin ako na na Triskelion, no, Taugama. May barkada ako na ganun. Pero yung may kuya siyang acro, Deputy Grand Scriptron ng PATS chapter. Kaya sabi niya, kung gusto mo talaga magtayo ng chapter, sabihin ko sa kuya ko para ipaalam ka na magtayo ka. Para legit yung chapter na itatayo mo. Yeah. Sabi So, ko, ibig sabihin nito, Brad Chris, na yung University of Baguio is talaga legit chapter yan. Dumaan sa proseso. Yun ang ibig namin sabihin. Kasi nga ang ginamit pa ni Founder Jalon, tandaan niyo sinabi niya PATS, collegiate. Importante 'yun It came from collegiate ang nga kasi ibanggit mo ulit during Dr. Malionga's time, 95
95 na to eh. Si Dr. Malyongga ang ano dati, National Grand Scriptron. Opo. Hindi po kami nag-meet personal, pero yung documents po, siya po yung nakapirma sa certificate ko para sa pag-organize at yung bylaws po na pinadala. Ang nag-abot po sa akin personal po yung Deputy Grand Scriptron ng PATS. Yeah, VGS, ng Vice Grand Scriptron ng PATS Opo. University. Vice Grand, opo. Yung headings pa natin dati, yung intercollegiate fraternity and sorority. Para intercollegiate fraternity and sorority. Opo. So yun po yung ano natin headings po dati. So collegiate po siya. Kaya yun, naitatag namin ito sa tulong din ng kaibigan kong yung barkada kong Taugama, yun nga, dahil sa kanya, pinamit niya sa akin yung kuya niya at pinadalan ako ng mga documents na kailangan ko para itatag natin ang University of Baguio chapter. At ang naging pioneer po natin ng mga classmate ko na mga barkada ko rin from Kalinga, 4 sila, tapos isa from Abra, tapos yung from Aurora, no? Si Brother Rojas, Brother Bernie from Abra, si Brad Lawrence Tuban from Kalinga, Brad Roland Hortilano from Kalinga, tapos si Brad Matawig, yun, from Kalinga. Kalimutan ko yung sino yung isa. Yun, 6 sila, no? Tapos yun, ginawa kong program of initiation, yung ginagamit namin sa Surigao. Yung, medyo lumagpas tayo doon eh. 100 plus yung paddle doon. Pero, yun, yung 1 day survival ang ginamit ko sa kanila. 1 day survival. Opo, yung 1 day survival. Kasi dati mayroon tayong pinapapili eh. Yung mahaba, yung 100 hours na servicing. Pero ginawa ko rin yung sa Mindanao, ginagawa namin yung 100 hours servicing tapos 1 day survival. Yan, matirang matibay, no? So yun ang ginamit ko naman sa Baguio. Yun ang ginamit ko sa Baguio. May servicing at saka yung 1 day survival. So yun po ang ginamit namin noon. Kaya nung nag-survive nga po yung 6, nag-recruit na rin sila. So siyempre, tribo-tribo ang Baguio eh. Maano sila sa tribal. Kaya ang mga taga-Kalinga, ni-recruit niya yung mga taga-Kalinga. So hanggang naka-recruit ako ng mga taga-Ifugao, ni-recruit din niya yung mga taga-Ifugao. Naka-recruit kami ng mga taga-Benguet, mga taga-Baguio, ni-recruit na yung mga katribo nila. So, ibig sabihin, ang ACRO na-penetrate niya yung mga tribal groups ng Cordillera. Di ba ganun? Opo, ganun nga po. So, po yung mga tribe. Yun ang naging natin simula. Nung dumami na, mas lalo pa siyang lumakas nung nagkaroon tayo ng alliance, no? Yung Samahang Ilocano. Kasi mayroon silang gimmick noon sa dormitory na parang pinalis sila. At nung nalaman ko, tinawag ko sila. In-invite ko sila doon sa isang room lang. Kasi ang dormitory, parang na-invite na rin natin yun. Ang dormitory for boys, puro ACRO na rin ang nakatira. Kaya sabi ko, dito kayo mag-inuman na lang ako sa room namin. Tapos yun na po, sabi nila, sino ba yun? Nung may nagsabi, yung taga Mindanao na organizer namin, sabi nung yung engineer na advisor pala ng SI, tawagin niyo baka pwede ko makausap. Yun, kaya nung nakausap ako, medyo sinindak niya ako sa number. Sabi niya, alam mo bang Pinayabangan kayo na binagsakan ng 200 ba? Sabi niya, alam mo bang pagkalaban fraternities tayo, sabi niya. Sabi ko, hindi ko alam kasi ang alam kong kalaban namin iba. Tapos sabi niya, 200 plus kami, Brad. Sabi niya, tayo, sabi niya sa akin. Kunti lang kami, kako, mga 48 lang yata. Pero lahat Cordilleran, sabi ko. So, ibig sabihin, sinindakan mo rin sila ng term na sinindak. Cordillera Kalinga dahil tribal din yun. Tribal din. Kasi ang nangyayari po, kapag may tribo po yung gulo, halimbawa, isang taga-Kalinga, nagkaroon ng gulo, hindi lang po ACRO ang kasama niya, pati po yung tribe niya. Oo, di ba? Kaya malakas. Kaya strategy din natin yan na kailangan natin kunin yung mga membro
yung talagang Cordilleran. Kasi nasa Ma-influensya. Cordillera kayo. Oo. Oh, Cordillera. influensya, no? Cordillera. Pag sinabing mga Sagada, magtatawag din niya ng mga tribo niya. Oh. Sinabing mga taga-Ifugao, magtatawag din ng tribo niya. Kaya nung sinabi ko, unti lang kami pero Cordilleran, sabi ko sana. Tapos tapos taga Mindanao yung organizer. Organizer. Oh, Eh sabi bro, niya, gusto during niya- that time bro, Sabi niya, talagang yung paligid ng school, pababa dyan. Ang daming mga Muslim din dyan, eh. Pababa, mga Mindanawan dyan, no? Mga nasa gilid-gilid dati during that time. Ganun karami. So, to make the story short, talagang nagkaroon kami ng MUA doon, kasunduan na kami ay mag-join. At mayroon din kaming password, ay mayroon din kaming shake hands. No, may shake hands. Walang ritual kasi ang ritual natin acro eh. Shake hands lang, patunay na ang isay at ang acro ay nagsanib puwersa. Yung alliance At nyo ang yun, so basically yung alliance nyo ng SI and Alpha Kaparo, gumawa na rin kayo ng handshake, parang greeting. Handshake, pero kung bro, no? Handshake, yung handshake ng acro, tapos gagamitin yung kabila for SI. For SI. Yan. Galing. Kasi ang handshake ng acro, right. Ito Ang sa handshake kabila. ng SI, left. Kaya Oo. ganun ang handshake namin dati. Pakita At doon kami tumatambay dati. Pakita mo nga eksaktong handshake. Diba? Yan yung acro. Ah. Tapos SI. SI. Pababa. Ganyan dito Taas, sa... Oo. taas baba. Oo. Taas, Gaganon, baba ang gaganon. SI. Yung acro Oo. naman, yung baba, taas. Minix So niyo parang yun. nagganon yung kamay. So yun nga po, nung ano na, ang tambayan ng acro at SI dati sa mismong gate ng University of Baguio at University. at dahil hindi kasya doon sa gate, at umabot kami doon sa kabila, sa tapat, di ba may mga upuan doon sa may bago papasok ng parking, doon Opo, lahat ang opo. tambayan ng SI at acro. Mangangawit ka nga pag makipag-meet ka sa pagdating mo dahil sa sobrang dami ng Ito yung main SI. entrance to, main entrance to ng UV, Main entrance ng Opo. UV ang tambayan. Kaya nga dati bro, pag may mga dumadaan na babae, no, naraalala ko during the time, may mga sexing dumadaan, gaganon yung lahat, gaganon lahat, gaganon ingay. Oo. Pero hindi ako sali doon sa magtatawag. Kaya, Founder Jalon, Oo. alam natin kung sino yun, kung sino yung namumuno. Oo. Kasi ako kung sino namumuno doon sa mga ganun. Oo nga po. Alams na. So, Alams na. yun. So, ang nangyari po, maganda po yun, yung kwento na yun. Nung naisip ko, gusto ko magkaroon ng sariling tambayan ng acro. Kaya binigyan ako ng idea nung kinalaban ako ng Taugama. Kasi ang nangyari noon, mayroon silang recruit na high school. Meron silang recruit na high school at isang college. Dalawang high school na babae at isang lalaking college. Ngayon, nung nabalitaan kami, yung dormitory na lahat acro, pumupunta sila doon kasi doon nagbo-board yung isa. Sabi nung lalaki na survive ng Taugama, pero hindi pa siya full-fledged eh. Sabi niya, pwede ba akong lumipat sa inyo? Sabi niya sa akin. Ako naman si Tanga, hindi ko alam na gulo pa lang mangyayari. Sabi ko, sige, wala problema, lipat ka sa amin, pero inisit kita ulit. Sabi ko sa kanya. Sabi niya, oo. So, ibig sabihin yung gulo kasi dahil nga Taugama siya, niyo siya ng Taugama, na akala ng Lipat sa Taugama, acro. inagaw mo. Kinuha Opo. niya. Oo. Hindi naman Akala inagaw, winelcome niya. Winelcome. Oo. Sabi Okay Akala lang. nila- Oo. Gusto sumali na lang ako sa inyo. Hindi niya inagaw yun. Winelcome niya. Okay, welcome ka na sumali. Hindi, kasi Oo. sila kasi ang lumapit. Tapos yung mga babaeng recruit nila, siyempre mga pogi yung acro, kaya pupunta Yun. doon sa amin. Sabi nila na lipat kami sa inyo, sabing galon. Di sabi ko, anong pinasukan nyo, Taugama? Sabi ko, wala pa kayong ritual, wala pa. Sige, inisit kayo ng acro. Kaya inisit po namin sila, nung nag-survive, nalaman ngayon ng Taugama kasi nung tinatawag na sila, hindi na pupunta. Sabi, acro na kami, sabi nila. Kaya, So ano year na to? 95 pa rin ba to? 96 na? ay, hindi po. Ano na yun? Mga 97. 97? Okay. Kasi nabuo ang acro 1996 sa UB. 96 na. Okay. 96 na kasi from 95 nag-aaral ako, talagang naghahanap ako ng brand. Hanggang umabot muna sa 1996 saka ako nakapagbuo na talaga.
Oo. Kasi dinaan ko sa legal talaga yung pagbuo ng chapter. Kailangan Sophomore year mo na to, second year ka na college, no? Second year po ako, opo. Mm. Second year. Nung ano na, saan na ba tayo? So yung sa Taugama, ang ginawa po nila, hinantin po nila ako. Kasi hindi nila kilala yung organizer. Kasi maliit nga, hindi nakikita. No? Yung kaibigan mo na tumulong sa'yo, na inintroduce sa kuya niya na Acro, ka-involved pa rin mo, kadikit mo pa rin siya noon at that time. Opo, palagi kong kasama. Kasama namin palagi siya. Oh, kasi Caloocan chapter siya Oo nga. ng Taugama. Oo. Good. Oo. Hindi siya University of Baguio chapter. Kaya nung hinanting na nila ako, nag-meet kami doon sa gilid ng gym ng UB. Muntik na ako doon kasi pinalibutan na nila ako eh. May dala silang mga pamalo at saka panaksak. Ang kasama ko sa time na yon, yung Taugama na tinawag ko ring Abu Sayap. Kaibigan. Kayo, nabarkada ko, si Sayap. Uminom kami ng soft drinks, lumapit na yung mga Taugama, sabi nila, ito ba yun? Yung organizer nila? Sabi ko, ang Taugama to ah. Sabi ko, anong problema? Sabi ko sa kanila, mag-usap tayo, sabi nila. Sabi ko, sige, mag-usap tayo. Sabi nung yung Taugama, yung Taugama ni Sayap, timing lang siya. Tapos pinalibutan na kami, may pamalo pa sila. Sabi nung isang Taugama, Brad, malis ka dyan, sabi nila. Sabi nung Taugama na barkada ko, sabi niya na parehas kaming taga Mindanao, kung may problema kayo sa kanya, ako muna ang kalabanin nyo, sabi niya. Sabi ni Sayap, mumanda ka na boy, tirahin na natin to. Sabi ko, sige. Hindi ngayon, sabi ng mga Taugama. Hold on. Clarify natin yung part. Ibig mo sabihin yung Taugama na taga Mindanao din, na naging barkada mo, pala taga Mindanao din pala yun. Taga Mindanao. Kaya talaga hindi ka iniiwan dahil, kumbaga sa tribal na rin kayo. Para nagsama na kayo na tribe nyo eh. Tribe ng Mindanao. Opo, kasi ang sabi niya sa akin, Mindanaoan siya from Maguindanao. Yun ang sabi niya. Kaya sabi niya, mas brad kami, kadugo kami kaysa sa inyo, sabi niya sa mga brad niyang Taugama. Sa Taugama kasi meron silang tirador. Yung kasama ko na yun, tirador nila yun. Pag hindi siya mag-start, ay starter nila. Pag hindi mag-start, hindi sila gagalaw. Starter. Ang tawag sa kanya pala, starter. Kaya sabi niya, talo-talo na tayo. Kung si Jalon ang tirahin nyo, mauna ako, sabi niya. Kaya sabi niya, dyan? Tara, sabi ko, sige. Hindi, akala ko gulo na. Sabi nung Taugama, hindi, mag-usap na lang tayo, sabi nila. Sabi ko, saan tayo mag-usap? Sabi nila, sa tambayan namin. Kaya pumunta kami sa tambayan nila, Taugama. Nung nag-usap sila, nawala yung galit niya, pinunit niya yung papel nung mga new fight niya. Sige, sa'yo na yan, sabi niya. Wala na kaming pakialam dyan, sabi niya. Para wala lang gulo, sabi niya. Sabi ko, Brad, mas maganda siguro, mas walang gulo kung yung tambayan na to, kami ang tumambay, sabi ko. Di ba, Brian, yung bakit ko sinabi yon? Kasi daanan ng criminology, College of Criminology, daanan. Sabi ko, para walang gulo talaga, itong tambayan na to, kami na lang magtambay kasi daanan namin to eh. Kung gusto nyo, doon na lang kayo sa engineering department. Mayroon doon kasi yung at tangke. that time, talaga ang majority ng Taugama is engineering. Opo, engineering po College sila. of Engineering Estudyante. sila talaga. Mayroon pong tambayan na maganda kasi doon. Daanan po yun ng mga estudyante ng criminology. Kaya sabi ko sa kanila, para wala talagang gulo, Brad, itong tambayan nyo, kami na lang ang tumambay nito. Kayo, doon na lang kayo sa engineering department. Total, halos karamihan sa inyo, mga engineering student. Mayroon doon tangke, magandang tambayan din. Sabi niya, sige, para wala nang gulo, sabi niya. So, layas sila, lipat sila doon. Naging tambayan namin yun ng Acro lang. Yung tambayan ng Acro at least ay sa main gate ng UB. Pero yung sa laboratory, tambayan na po yun ng Acro. So, doon na po kami lahat na tumatambay. Yun ang nangyari doon. 97 na to 97. Opo, 97. 98. 97 or 98 na yun, pumasok na yata yung
Ay, hindi, 97 pala yun, no? Kasi bago pa lang kami nun, kukunti pa lang. Yun na, mas lalong lumakas, kasama natin ang Isay. Tapos yung tambayan, dalawa na yung tambayan ng Akro, Isay at Akro. Yung Taugama, doon na sila sa kabila. At kaibigan pa rin kami dahil yung naging MI nila, naging kaibigan ko rin. Kasi one time, mayroon ding gulo ng taga-Kalinga at Taugama. Nung naggulo sila sa UB, siyempre nagtawag yung taga-Kalinga ng mga katribo. Ang natawag ng mga taga-Kalinga, mga Akro, siyempre. Kaya yung, kasi Kalinga eh. Ngayon, tumakbo sa akin yung MI. Ng Taugama, tulungan mo kami, Brad. Sabi ko, bakit? May nakalabang kaming Kalinga. Nagtawag ng mga katribo, mga tropa mo, Kalinga. Sabi ko, sige, kaya, yan. Kaya pumunta ako doon, nalaman mo yun, Brad. Ay, wala ka pa pala. Wala pa ako. No? Baka sina Utol, sina ate. Oo, nagkasala kasi yung Taugama, kumbaga Quinilio kasi nila, napigtas yung kwintas. Yan ba yung ng kwan, bro? taga-Kalinga. Yung napunta sila sa Camp Apo Bakar ba? Yung tawag doon? Sa baba? Hindi ko matandaan, pero nagkaroon kami ng pagpupulong, nagbayad sila. Oo, yung Camp Apo Bakar na nga. Yung may mga baril na yata naglabasan. Oo, During the time. naputol kasi nila yung kwintas ng taga-Kalinga. Mayroon palang, parang may something yung nagbigay ng lolo niyang mataas ang posisyon sa tribo. Kaya sabi ko, sa mga Akro na Brad, huwag niyong galawin ito kasi kaibigan din naman natin kahit papano. Kahit Taugama sila. Tapos siyempre, parang kasama na sila sa history natin eh. Kaya sinetol ko sila. Buti na pakiusapan yung taga-Kalinga na sige magbayad na lang sila. Alam mo naman ang pagbabayad, meron yung magkakatay tapos magpapainom, magbabayad pa ng pera. O sige basta mag-usap na kayo na wala ng gulo. Kaya nagpasalamat din sila sa akin. Na salamat Brad, tinulungan mo kami. Kaya nagkaroon talaga ng peace talaga ang Akro, Peace. Taugama at saka SI. Isay. Oh, nung nandun pa ako pero ang alam ko kasi nung pag-alis ko nagkaroon na naman ng hidwaan. So nung yun na naging flow doon hanggang nagkaroon na ng eleksyon ang Akro. No? Kasi una ako ang GS eh. Akong nag-organize, ako munang nag-GS hanggang dinaan ko na sa legal. Nagkaroon na kami ng eleksyon. Sumunod na yung mga naging GS natin, sila Brad Lawrence, tapos si Brad Roland hanggang nagbuo na ng isang chapter. Nagkabuo na tayo ng data chapter, nakabuo na tayo ng yung yung kalsada doon Brad from UB, Assumption chapter. Chapter. Meron nagkaroon na rin pumunta ng STI, tapos pumunta na ng UC. Opo. Ano to? So, Pero community dito surrounding. Hindi, university. Halos university kami dati bro. Halos wala pang community. University lang talaga. Ibig mo sabihin sa within the university. No. UB will as the mother chapter, SLU chapter, STI chapter. That's name of universities. So collegiate lahat. Collegiate lahat. Okay. So hindi lang UB, University of Baguio, University of Baguio, St. Louis University, University of Cordillera, sa Puros Collegiate sa Baguio dati. No? So ibig sabihin nung sino ba mga nauna doon? UB pa rin. Mother chapter is na UB. Mother UB chapter pa ang rin. UB. I see. Yung other collegiate na surrounding ng UB, meron na rin mga Akro. Opo, meron na po silang meron na pong mga Akro doon. Kasi nung una, nagkaroon lang kami ng pulong-pulong nung nabalitaan nila na ang lakas ng Akro sa UB. Opo. Ngayon sa UB, tama po yung sinabi ni Brad Chris, no? Na nagkaroon tayo ng chapter ng Assumption, pero lahat po sila ay mga estudyante rin ng UB. University. No? At ang data center, nagkaroon din tayo ng chapter doon. Collegiate pa rin. Tapos, yung iba, na po sila, nag-exist na po yun. Kaya ang ginawa nila, nakipag-communicate sila sa amin. Sabi nila, pwede bang mag-meeting tayo, magpulong-pulong, mag-conference lahat ng Akro. Kaya ang nangyari, na-schedule yung pagpupulong-pulong na yun sa Sunshine Park. Sunshine Park, yan. Sa Sunshine Park. So, during that time, ang grand skipper natin si Lawrence Tuban. During that time. At sa time din ni G.S. Lawrence, nagkaroon ng pag-reporting na kinukuha yung mga pangalan ng mga membro ng UB para dalhin doon sa Manila dati. So nagkaroon ng pulong-pulong sa Sunshine, nagulat ang lahat kasi ang UB napakarami.
kukonti lang ang sumunod ng na marami ang Pines chapter. Pero ang Pines chapter sorority sila kasi babaeng namumuno sa kanila. Tapos ang kawawa nun kukonti lang eh ang BG ay ang BCF yung Cordillera University ngayon dati kasi ano yan Baguio Colleges Foundation, anim lang yata Yes. sila. O anim lang yata sila doon. Kaya sabi namin Kabigyan na nga natin ng timeline to Founder Jalon. So, ibig sabihin pala nito, ang Baguio City, nagkaroon na kayo ng intercollegiate, ano talaga? Yes. Assembly. And ang first assembly General is Assembly, oo. kilala yan, Opo. Sunshine Park. Malaking park yan. Opo. Sunshine Park na talagang pinuno nila ng acro during the time. From different At hindi- countries. From At hindi po yun mangyayari kung hindi po lumakas ang akro ng UB. UB. Kaya yeah. nagkaisip po kami na magkaroon ng pulong-pulong assembly na. At doon pinag-usapan na once a month may general assembly ng acro lahat ng fraternity. At napagkasunduan noon nung nag-usap-usap lahat ng GS, napagkasunduan na ang mother chapter ay ang University of Baguio. University of Baguio. Kasi pinakamaraming. So ang ibig sabihin, no, to make the summary, may mga member na sa other universities, kaso lang hindi sila nag-a-active. Pero nung nalaman na ang University of Baguio is namamayagpag na nga, lumakas ang Organized Alpha na, Kappa, organized. organized, that's the time na talagang naglakas loob na rin yung iba. Okay, let's meet up. Tapos yun nga, nagkaroon na talaga ng mga... At parang nagkaroon po ng challenge doon na paramihan ng membro. Kaya naging agenda yon na magparami tayo ngayon, mag-recruit. Oo, magparami tayo. Ina-assist pa namin noon ang BCF. At mayroon tayong junior noon. At yung time Yes, na yon oo. nagkaroon din ng memo from national na hindi na pwedeng mag-recruit ng high school. Senior. Oo. Kaya doon din natigil yung Baguio City High School na chapter. Tinigil na rin yun dahil may memo na from taas na wala nang magre-recruit ng high school. So nung So ibig sabihin, no, ang Baguio is kept on bro is kwan bro. Nakikipag-connect kami sa Manila. Yun yung ibig Right, sabihin, no? link na. Connected, oo. Kasi nga yung sinasabi Oo. niya, yung mga members namin, pinapasa pa namin doon sa Manila. Yung may data. kumukuha. May kumukuha ng mga data nila kasi may bumibisita noon. May bumibisita. Sila na ni Brad Lawrence kasi noon dahil during that time kasi nagre-review na rin ako noon ng board exam. Medyo naglaylo na ako sa mga masyado activities kasi nabuo ko na sila eh. Kaya na nila. Ako na umaalala na lang ako. Nakita ko So, naman mga yung 1999 na to, 1999. Opo, mga ganun na po, mga 98, 99 na. Graduating na po kami noon. Kaya na rin, medyo hati na rin yung isip ko noon sa pag-aaral at saka nagkaroon kasi ako ng pamilya na noon that time. No? Pero ina-assist ko pa rin sila. Ayun nga, nagkaroon na tayo ng assembly. Kaya gumanda na ang takbo ng noon. Hanggang nagkaroon tayo noon ng advisor from city councilor, no? Si Marcambungo, no? Si Bobby Ortega. Yes. Si Marcambungo, naging advisor din natin siya. At nagkaroon noon ng interfraternity basketball Yun. tournament at nanalo tayo noon, naging champion tayo. Kaya mas lalong Sa UB to, sa UB. ang pinasali ko po yung UB chapter. Pero yun nga bro, ang kwan ng consular is para kasi during that time bro, nagkakaroon na talaga ng malalaking mga salpukan ng mga fraternities tapos yung mga gang din sa gilid-gilid talagang kwan, no? Lumalabas na rin. Kaya yung I think ang pagkakaalam ko kaya binuo ng consular yung mga pagsasanig persa ng mga fraternities para maiwasan nga yung gulo. Sa sports lang yun, no? So ginawa yung sports intramural na na yun. doon, tinatawag nila doon intramural between Opo, different parang ganon ng colleges, lahat ng universities. ng mga fraternity. Kaya hindi tayo sinita ng University of Baguio kahit nakasuot kami ng University of Baguio chapter. Kasi maganda ang record natin doon. Kasi walang frat war na nangyari. Walang gulo na nangyari nung kapag mayroong gulo, sinisitil ko po kaagad 'yon. Amen. Mayroon tayong Brad na binugbog noon. Pero anong ginawa ko doon sa nakaagrabyado,
kinausap ko yung magulang at nagkaroon nga ng pag-uusap upang maiwasan yung gulo. So, ginamit ko rin na batas doon yung tribal. Na Yes. kapag nakaagrabyado ka, magbabayad ka. Oo, ganun. Pag Alam nanuntok mo, ka, yan nga ang maganda. I think Opo. naputol ka dyan eh. Ikwento mo nga yun na ang ginagamit nyo, pa nagkakaroon kayo ng MOA, nagkakaroon kayo ng disagreement na para masettle, is yung nga yung kailangan magbabayad ng, ano yung way na pagbayad na parang, pag tribal kasi, actually magbabayad ng pagkakatay ng hayop yan. No? Ah, So, Magpapainom. against Islam, dahil hindi pa naman ako Muslim noon, hindi ko rin naman sila sinisita dahil tribal ano yan tradisyon. So, Mm-mm. pagkakatay ng hayop. Alam mo naman kung anong hayop yung pagdating dyan sa Cordillera at magbabayad pa ng pera. So, instead na gulo, sabi ko sa mga brad na wag tayong gumanti. Kausapin natin yung yung kalaban o kaya yung parents or guardian niya. So, Mismong magulang, mismong magulang. Mismong magulang, Magulang. kausapin namin. Sabihin namin sa magulang, yung anak ninyo, ginalaw itong brad namin. I-fraternity po kami. Alam niyo po kung anong mangyayari sa anak niyo. Kung gusto niyo, mag-settle na lang tayo para maiwas sa gulo. At makapag-aral ng maayos yung anak niyo. So, yun ang Oo. nangyayari noon. So, wala talagang gulo. Kaya, masaya ang University of Baguio, sila Sir Miller Pickley. Recognize nila tayo. Wala man nga lang papel doon dahil bawal po doon sa University of Baguio. Pero dinadala na po natin yung University of Baguio chapter. Yun. Yun. Kaya hanggang nung nag-graduate na po ako, tinuloy po ng mga kabrad natin at alam ko na mas dumami na sila. No? Pero Kahit Brad Jal, wala na. anong year kang nawala sa UB, bro? 2000. 2000, no? Sakto, oo. Year 2000. Tapos during mong 2000, bro, nabuo na ba yung Magic 5? Magic 5 na sabi nila or hindi pa? Wala pa yun. Ah, Pero pinaplano nila yun. No? Mayroon lang pagsasama-sama pero hindi siya official na Magic 5. Kasi ang official noon na pag Sanib Pwersa, yung SI pa lang at Acro. Acro. Kasi nung pumasok na Tapos- kami, nandun na nga yung Magic 5, no? Na nakakapagod na mag-handshake kasi may SI, may UI, may GI, may Epsilon. Oo, kasi bago ako nag-graduate, kinakausap na ako ng mga UI. Kaya nga pag may mga lakad tayo noon, kasama natin ang UI. Pero wala tayong MOA noon sa kanila. Oo. Kaya nung umalis na ako, nung sila na, yung mga sumunod na sa akin, siguro yun nga, na-realize din yung plano. Pero plano na po yun. Kasi gusto na nga nilang makipagsanib pwersa sa atin. Kasi talagang lumakas na ang isa at saka Acro noon, yung time na yun. At nakita naman nila na yung mga estudyante natin na mga membro ay hindi nagpabaya sa pag-aaral. Kasi isang ano ko rin noon sa kanila, briefing na mag-recruit na tayo ng ibang course. Kasi lalo na pag mayroong mga assignments itong mga criminology, pag sa math, katawag kami ng Brad na taga-engineering. Tulungan niyo kami sa project namin, sa assignment namin. Ganun ang nangyayari, no? Bago ako nag-graduate, nagkaroon din kami sa mga academic kung pagtutulungan ng bawat estudyante. Kasi sabi ko, hindi tayo nag-aral dito para makipag-grumble. Dito tayo, binuang grupo para mayroong kasama tayo sa pag-aaral natin. So yun, nakita nyo naman yung mga Brad natin na lahat sila naging successful sa pag-aaral. No? Kung mayroon man na hindi nakapagtapos sa UB, lumipat lang ng ibang school or umuwi ng probinsya yung iba. Doon nag-aaral. Yun, actually bro, no, ayun nga, hindi pala naabutan na ni Brad Jal pero ino-organize yung Magic 5 bro. No? Ay, yung Magic 5 kasi ng Baguio nun is, that will be the Alpha Kappa ro, no? Nag-iisa lang kami na Greek fraternity, Alpha Kappa ro, then the United ay SI, Samang Ilocano, UI, United Ilocano, GI, Gordon's Ilocania, at saka yung pala Epsilon, yung Epsilon. pero Yun po ang pinirmahan naman ni Konsehal Balahadja naman yon. City Councilor Balahadja naman na yung talagang nag-ordina sa noon. Para maiwasan yung pagbabanggaan ng mga fraternity sa Baguio. Kasi namamayag pag na dati ang fraternity,
At saka yung mga gang bro, no, nabubuhay ng gang para ma-disseminate yung mga gang during that time. Oo, nabalitaan ko kasi yun, nagkaroon na ng gulo nung wala na ako. Pero Hindi, kasi yun. nga ito nga before we go, kasi ito nga ang confusion Mabuti binanggit mo yung term na Greek letter fraternities. Kasi Greek letter tayo fraternity tayo Ang mga samahang Ilocano, ang mga samahang whatever, tribal association Yes, Tribal group, tribal association. diba? Kaya may difference talaga in the beginning. Tagama is a Greek letter fraternity. Pero ngayon, dahil nga ang samahang Ilocano, para na-label na rin na fraternity because even though they are tribal group in a sense, no? Dun na na rin sila, part na rin sila ng fraternal organization nga mga fraternity. Fraternity talaga sila na talagang namamayagpag na fraternity talaga yan. Samahan. Hindi nga lang Greek. Hindi Greek. Hindi nga lang Sila Greek. Hindi sila Greek. At saka ang registration nila is sila association yata or incorporation, association Association. sila. Tapos pero nagulat ako, mayroon silang hazing. Sabi ko parang fraternity rin pala ito ako. Meron silang program o initiation ganun. Kaya yun. Almost the same naman pero sa pangalan Ilocano lang sila. Alam naman Bisaya mag-member sa kanila. So tama yung sabi ni Brad Chris, parang tribal siya. Asosasyon lang. Hindi kagaya sa atin na talagang pangkalahatan. Everybody is welcome. Yun nga po. So yun. Kung may tanong kayo, Brad. Yan bro, yun nga, siyempre nung umalis na kayo. Kasi bro, no, I'm hearing a lot about Baguio now. Siyempre nasa labas tayo. Pero for me kasi, talagang kinikilala namin kasi kami mga nag-survive na is talagang si Brad Jalon is nandun ever since. Kasi even my father itself, no, na kainuman niya bro Kainuman niya, nandun sila, same board, boarding house, nandun silang lahat. So talagang sinasabi, pagpasok ko na sa Alpacaparo, Jalon. Although hindi ko pa siya na-meet. Later on ko na lang siya na-meet bro Nakakatawa doon sa na yun. So yung father mo, ang association talaga ng father mo na na-meet si Founder Jalon is because he came from the same boarding school. Ganun ba yan? Ang PC ng criminology, College of Criminology boarding school. Specific ba? Hindi siya malapit kasi bro, you have to remember that Baguio, wala talagang original na halos tao ng Baguio during that time, no? Halos lahat galing sa labas yan. Ngayon si father naman nagtrabaho siya nasa financial no bro, no? Sa Department of Finance during that time ng Baguio. Pero si Brad Jalon is college student. Si Erpat naman nasa gobyerno. Pero yung boarding house same boarding house. Malapit sa school. Kasi that time Brad, hindi pa ako Muslim noon, no? Bibisyo natin 'yon. Kinakatok ako palagi ni Papa mo, nakikipagkwentuhan sa akin 'yun. Sabi niya, gusto kitang kausap kasi nakukuha mo yung mga sinasabi ko, sabi niya. Sabi ko, sir, professional ka, estudyante lang ako. Sabi niya, pero magandang kausap ka. Kaya palagi yun sa boarding house ko. Pag hindi naman sa kumatok, ipapatawag ako. Punta dun sa kanya. Pero palagi kami sa kwarto ko talaga. Pupunta yun dun. At sa kanya din ako humingi ng mga advice tungkol dyan sa mga grupo. Sa leadership. Kasi intelligent siya. LGU na pala, airpat mo nun, Brad Bry. LGU. Oo. So yun bro, napakaganda talaga na talaga nung during that time talaga namamayagpag. And now, syempre ang University of Baguio kasi halos naging member na taga ibang lugar. Pero ang kagandahan bro, halos ang mga member nila, tulad niya sinabi ni Brad Jalon, is criminology. So lahat halos nasa serbisyo naman niya yun, yung mga kaya binibisita ni Brad Jalon lately. And because of pandemic nga, no, hopefully talagang magbalik ulit yung siglangan ng University of Baguio, no? Very soon siguro. Sa ngayon naman ay may communications pa kami. Mayroon tayong mga Brad sa iba-ibang department, no? Karamihan sa PNP. Yung iba naman nasa PIDEA at saka sa AFP. Na mga kasama ko rin dati sa PIDEA. Ito nga bro, no? Gusto ko lang kasi nga si Brad, labas na tayo sa University of Baguio. Bumalik ka ng Mindanao, di ba bro?
Oo. Pagka-graduate mo na criminology, bumalik ka na sa Surigao. Nagserbisyo na nga siya sa PDEA, si Brad Jal, no? Nasa kapulisan. Alis Oo. ka na. Okay. Tapos, I think ito very kwan na to na sa buhay, tragic life na ni Brad Jal siguro. Na talagang nabuo niya ulit yung chapter niya doon sa kanyang so yung pagsiservisyo niya sa Alpha Kaparo, nakabuo na naman siya ng chapter pagbalik niya sa probinsya nila. Nung umuwi na nga ako, actually nag-stay pa ako ng Ordaneta, no, pero after sa Ordaneta, nung nag-apply ako sa SAP, nalaman ng parents ko, pinauwi ako, sabi nga wag diyan sa SAP, uwi ka muna. Nung umuwi ako, yun nga, inano na naman ako ng yung chapter namin dati, yung BISMA chapter. Gusto nilang maging Grand Skiptron doon. Kaya yun, ninawakan ko na naman yung chapter na yun. Ngayon, ang ginawa ko doon, sabi ko gawin nating council, pero ibang ang structure ko iba, ang gagawin natin kako, dahil sobrang dami na natin, na lang, bawat lugar na lang gawin nating chapter. Tapos nag-appoint lang ako ng Grand Skiptron muna sa kanila at saka MI. Sa bawat barangay, itong barangay na ito, marami kayo dyan, ikaw ang mag-Grand Skiptron. So nagbuo kami. Sinetap mo na geographical kung saan lokasyon sila, parang barangay level ng ginawa mo mga. Opo. Kahit estudyante o hindi, professional o hindi, kung taga saan silang lugar, binilang ko, marami kayo dyan, magbuo tayo. Ngayon, sinong gusto nyo muna? GS at saka Master Initiator. So yun, nakabuo po ako ng 5 chapter. Nung nabuo na po yung 5 chapter. So naghalo na to community and collegiate. Opo, community and collegiate. Opo, doon naghalo na sa amin. So ang ginawa ko po doon, sa bawat chapter, yung Grand Skiptron, yun yung tinatawag kong council dati. So yung 5 grand at saka vice nila, so naging 10, kami yun nasa council. Dati tinatawag namin noon na Bislig City Council. So yun, mayagpag yun hanggang siyempre kahit nasa serbisyo ako, mayroon akong naka-assign doon na Brad na parang vice ko na siyang magtuloy ng programa. Pupunta lang ako pag may gagawin. Kaya ngayon, yung nga po, naka-register na po sila, yung tinatawag po natin Bislig City Council. No? Shout out sa Bislig City Council. Malakas din po sila doon. Ito si Brad Jal, naging tragic ang buhay niya, bro eh. No? Bago naging Muslim, bro. Bawal ba ikwento yun, bro? Or okay, naging tragic yung life mo before na naging mabait na Muslim ka? Okay lang naman, pero may bayad yan, Brad. Brad Brian, clarify na. Sa lahat na narinig ko, wala pang ginawa si Brad Jalon na nanggulo siya siya nga naggawa mga alliance. Hindi, sinasabi lang na walang gulo pero nadadala kasi ng alam na natin yun pero ang point. Hindi, pero this time talaga naging tragic yung life niya, bro. Pwede kwento yung mga ganun kasi pero ang kagandahan pala niyan, ngayon alam natin dahil nga mostly pala sa UB, ang pinaka-mother chapter pala talaga ng Alpha Kappa University of Baguio. UB. And I believe talaga, bro, pagtatayo talaga namin, criminology. talaga namin na ang naging route talaga ng University of Baguio, kaya lumakas ang University of Baguio is because of Jalon Prado. Yun talaga ang halos lahat namin mga taga University of Baguio. No? Dahil hindi niya iniiwan pagka-graduate mo. Ano na rango mo? No? Kasi pag collegiate ka, tapos graduate ka na criminology, ano rank ka agad? No? Ano rango mo na naging ka na? Training mo, nag-train mo na siya. Depende po kasi sa papasukan mong agency. Nakapasok po kasi ako sa PDEA. So sa PDEA, nagsimula po ako sa Intelligence Officer 1. And PDEA means Philippine Drug Enforcement Agency. Okay. Opo. Po tayo, Class Masidlak, Batch 3 ng PDEA. Yun. Pero kahit nasa serbisyo po ako, sinusupervise ko rin po yung naging Grand Skipper. Hindi mo nga Hindi ko po sila iniwan. Tapos
Naalala ko, nakipag-communicate pa sa akin ang Baguio, under Brad Jong Abondo. Nakipag-communicate. Nag-advise pa ako sa kanya eh. Kaya sabi ko, Brad, mainit ka. Alam ko, baka may gulong nangyayari dyan. Sabi, meron nga, Brad. Kaya lang naman magpapatalo kami. Sabi ganun. Sabi ko, kung maaari, iwasan yung gulo. Kasi sinimulan natin dyan na walang gulo. Yun. Pero minsan kasi hindi natin maiwasan pag mayroong mga mangungulit na ibang grupo. No? Pero kahit sa serbisyo na ako noon, talagang nag-advise ako sa kanila na iwasan yung gulo na yan. Kasi wala Eric, tayong yan, patutunguhan dyan eh. Oo. Alam mo yan ang yan ang kagandahan. Because Brad Jalon, saludo ako sa iyo because of the fact na ikaw nga hindi mo pinakita yung tapang-tapang na alam nila ang galing ka sa label ka matapang because they think you're from Mindanao, tapos yung Kaliga hanggang sa lumakas na nga Alpapat. Pero Juan Bro, no? Ang kwento is sa peace and order ka pa rin. Gusto mo hanggat maaari alliances nga. Ikaw nagka-alliance, gumagawa ka ng mga alliances para hindi lumaki ang gulo. Yun ang pinakamagandang lesson dyan. Di ba? Opo. At nagawa po natin ito sa Mindanao, kahit community chapter, nagawa po natin doon ng makipag-coordinate na sa government. Kaya nakilala rin po tayo doon sa Bislig City kasi pag mayroon pong mayroon akong planong gawing project, kino-coordinate ko po doon sa City Council at saka doon sa Barangay Chairman. Kaya kahit sa lugar po natin, ang initiation, yung mga servicing, ginagawa po yun sa government. Halimbawa, mayroon tayong mga new pipe, maglilinis sila sa loob ng police station, magko-construction sila doon sa barangay drainage, ganun. So doon po nagsimula na nagulat sila kasi ang ACRO, mahawak na ng mga pala, nagpapala doon sa doon sa barangay, mahawak na ng mga walis, nag-cleaning na sila, ganun. Talagang for community level na talaga, humanitarian, yung pala meron na humanitarian talaga sa Opo, kasi objective po natin yan eh, yung humanitarian service, fraternity and sorority tayo eh. Kailangan ang involvement natin sa socio-civic. Kaya ayun, tuloy po. Kaya yung binanggit ni Brian na tragic, tungkol po yun sa sa trabaho ko, no? Nung nagkaroon ako ng mga nangyari sa buhay ko sa PIDEA nga. Kaya umalis po ako doon. Kaya bumalik po ako ng Baguio. Doon ko nalaman yung mga nangyari nga sa Baguio. Medyo may mga problema rin pero okay naman sa ngayon ay wala po. Kasi ngayon wala nang mga college. Kaya nung bumalik po ako sa Baguio, yun ang hinikayat ko ulit yung mga brad doon na umari buhayin yung intercollegiate fraternity. Buhayin yun. Kasi doon tayo kailangan mahubog natin sila. Ano year na to after your tragic experience sa PIDEA, bumalik ka sa sa Baguio City? Ano year na to? Ano year? 2014 po. 2000? 2014. 14 na? Oh, perfect. Okay, go ahead. Continue the story. Opo, 2014, nung nangyari ko nung may naambus po kasi ako na namatay yung yung wife ko. In front of him, bro. In front of him. Yun. So may nangyari And this is associated to you as an officer in PIDEA. Ganun ba yun? Link ba yun doon? Link Opo. Link po kasi marami tayong nasagasaan na mga influensyadong tao. Kaya yun. Kaya ang ginawa ko po, nagpapagaling lang po talaga ako ng sugat sa Baguio. Kaso yun nga, nung nasa Baguio na po ako, kasi balik Islam na rin ako noon, nakita ko yung mga brad na tinawag ko naman, nagkaroon na pala na tayo ng Baguio Skiptrons, no? Baguio Skiptrons. Tapos wala na pala pumunta ko ng UB, wala nang mga estudyanteng ACRO. Kaya nung nagkaroon ng parang Christmas party yata yun, sinuggest ko yun na kumari tayo, ibalik ninyo ang mag-join ako ng meeting kako. Nung nagkaroon ng meeting, nag-open na ako doon na ibalik ninyo ang college. Sabi na paano, wala na tayong nag-aaral doon. Maghanap kayo ng potensyal na estudyante at hubugin natin at siya naman ang magsimula doon. Sabi ko, imposibleng walang ACRO dyan na estudyante. Kung wala man, gawin natin ACRO kako.
So buhayin 'yun. At 'yun nga para bumalik ulit yung sigla ng kapatiran ng ng Baguio. Ayun. Tapos 'yun naman meron nagkaroon sa Mindanao naman yung iniwan ko na-establish na rin sila, meron na rin tayong mga officers doon. At 'yun, okay naman tapos siyempre balik Islam tayo. Nakaka-focus ako ngayon sa sa religion kaya ako na siguro hindi ako masyadong ma-involve ngayon sa mga lakad ng ACRO dahil naka-focus ako ngayon sa mission ko sa balik Islam. Ipalaganap ang mensahe ng Islam. Kasi ang gusto ko kapayapaan. So sa fraternity na ituro natin 'yan. Ang totoong leader ay ang totoong matapang, yung kaya niyang pigilan yung galit niya. At ang totoong leader nagpapalaganap yan ng kapayapaan. Yun ang totoong leader. No? So ibig sabihin pala, because of your tragic event nga sa experience sa professional career mo sa Surigao to, no? Ano nangyari ba sa Surigao? Sa Caraga region po. Oo, tapos kaya parang ginawa mo refuge mo yung bumalik ka sa Baguio City para talagang yun nga doon ka na nagkaroon ng spiritual parang tinatawag na spiritual birth. Yun na doon ka na naging Islam. Opo, nakapag-aral po tayo doon ng yun nga po sa religion po natin. Kaya pero kahit ganun pa man, hindi ko pa rin pinabayaan ang mga brad natin. Ina-advise ko pa rin sila, ina-assist ko pa rin sila. Kahit po ngayon, kinakausap ko yung Grand Scriptor ng Baguio Benguet Council. No? Sinasabi naman niya sa akin kung anong mga plano, kung anong mga Sa akin din humihingi pa rin ng advice. Kaya Kasi galing din ng UB yun, si Brad Billy. shout out kay Brad Billy. So, nagre-report pa rin si Brad Billy sa akin sa mga nangyayari. At ngayon, mayroon ako nabalitaan na chapter. Nag-report naman sa akin yung GS nila. Yung sabi ko, kasi mayroong konting conflict. Sabi ko, di bali, at kausapin ko bawat panig. Tapos pag makaisip na ako ng solusyon, siguro mag-usap-usap ng lahat, sabi ko. Kaya hanggang ngayon po ay nag-assist pa rin tayo sa mga brad natin. Yung nabuong kong council doon naman, council naman sa Mindanao, wala na tayong problema doon dahil tuloy-tuloy na sila. Ang sa atin naman sa Baguio, nawala man yung chapter pero nandiyan pa rin tayo kasi yung alumni, UB alumni, mayroon tayong group chat, mayroon tayong communication sa bawat isa. At bago lang kami nagkita ng mga brad natin ng mga pulis na bubuhay natin ulit yung natin, yung alumni. University of Baguio. Nasa ka University of Baguio, bro, no? University of Baguio, At para pero yung mga community na nabuo mo doon sa Bislig community, nandun pa rin yung mga yun. Hindi nawala ba yung mga yun? Yung mga supporting community chapters? Nandun pa rin sila at malakas pa rin sila ngayon. Mas lalo silang lumakas ngayon, no? At yung mga seniors doon, mga senior ko na dati, kasi yung council na yun, nabuo yun dati chapter siya, 1985 yata or 83. Nabuo yun. Nung ako lang, ginawa ko ng council para mas lalong ma-organize ng gusto. Kasi mayroon kang membro na 200 plus, medyo mahirap na yun na isang chapter lang. Kaya hinati-hati ko na sila. Kaya naging tinawag namin noon na council. Sariling structure ko yun, pero sa ngayon, sinabi ko sa kanila na kung ano man ang ng national, sumunod lang tayo doon, kako. Oo. Yun. Yeah. Wow. Yun, Brad. Tinihiling ko sa Allah. Napakaganda na. Tinihiling ko sa tagapaglikha natin ng Allah na naway magkaroon ng ng tunay na kapayapaan ng bawat isa. No? Simulan natin sa kapatiran natin sa ACRO. Kasi alam naman natin yung mga issue na mayroon pa rin konting mga conflict, pero dapat dito natin simulan yung pagkakaisa, no? Dito natin simulan yung kapayapaan kasi kahit gaanong gawain natin kapag wala yung peace of mind natin, kapayapaan sa puso natin, bawat isa, hindi magiging
hindi magiging accomplish yung gawain natin, hindi magiging kaya-aya, no? Kumbaga Alam mo kung madaling bakit? Sa tingin ko, Mm. alam mo kung bakit? Kasi nga ikaw, nasa level 1 ka ng hierarchy natin sa service. I mean, service to God. Di ba? Service to Allah, whatever. Sa inyo, Allah, of course, God. Higher, level 1 na Dinala mo na sa level 1 Hindi na Opo. fraternity level lang, hindi na community, hindi na family, hindi na school Talagang higher level na, highest level lang in-approach mo na sa highest level God level na nga Kaya yun talaga ang perfect sa tingin ko na talagang Opo. naiintindihan natin na hindi natin maaayos na yan sa fraternity, hindi na natin maaayos sa school, hindi na natin maaayos sa community, family. Talagang iangat na natin all the way to the top. Yun sa Opo. loyalty natin. Opo. Loyalty. Tama po 'yun. Tama po 'yun. Kasi sa ganyang level, alam kong doon tayo nagkakaisa. Kasi Yun. isa sa pagtuturo kasi namin yung tinatawag na tauhid. Yung tauhid, kaisahan ng Allah. Ngayon, pag tinanong mo yung isang tao, naniniwala ka ba na iisa lang ang Diyos? Kapag sumagot yan ng oo, magkakaunawaan tayo. Oh, Di ba? oh. So kayo, di ba Brad? Kayo Tama, Brad, tama. naniniwala ba kayo isa lang ang Diyos? Oo, I completely agree with that one. Oh, Kasi yun. nga, Nagkakaintindihan tayo. Yan ang ibig sabihin ni Rajan. oo, Kaya magkakaunawaan tayo dyan. Hindi tayo, madali na lang tayo magkakaisa. So doon natin kunin sa level na yan. Kasi yung level na yan, preparation na yan ng life after death. Matakot na tayo sa Diyos. hindi kasi alam mo kung bakit. Kasi nga hindi na fraternal issue yan It's a global humanity issue na yan That's the only way. Look around us in this world. We cannot unite the world if we're gonna be disagreeing on level 5, 4, 3, 2. Even 1 nga, nagkakaroon tayo ng issue. Kaya minsan, we have to go above and beyond that na, kunyari Muslim, Christianity. So, paano ba tayo magkakaintindihan? Umpisahan natin kung saan ba nag-umpisa yan bago naghiwalay sina Ismael at saka sina Abraham. Parang ganun. Tama. Angat ko na. Ganun lang ang mentality ko, Brad Jalon Ganun ko sa Tama po yun. Kasi kahit anong gawin natin, balikan natin sa pinakataas, galing tayo din sa isa lang. So nagkakaroon tayo ng ibang pamamaraan. Ngayon, balik tayo sa taas kasi magmimit tayo doon So doon tayo magkakaisa. At pag makuha natin yon, madali na lang natin i-adjust yung the rest. Yung ibang issue. Yan. So we are encouraging everybody, especially sa mga nagkakaroon nga ng conflict na iwasan na natin yun, magkaintindihan na lang tayo. At the end of the day, isa lang naman yung daladala mong pangalan bro, which is the Alpha Kappa Rho. And kung hindi nga kayo magkaintindihan sa pamumuno at sa pagkaintindihan, bumalik na lang kayo sa number 1, sabi nga ni Brad Jal, no? Ito magandang example, no? Kasi may issue tayo ngayon na na founder, no? Hindi sa founder ng level ng national, no? Dito sa pagbubuo ng mga chapter. Sabi ko, wala akong issue dyan. Kasi actually, isa lang founder natin or kung ilan man ang founder natin, silang founder. Ako organizer lang. Yun. Organizer Ngayon, lang tayo. Kung mayroong magsabing founder siya, bahala na siya. Basta ako organizer ako. So, madali lang. No? Hindi na, kumbaga, wag na natin pahirapan yung sarili natin. wag na natin isang tawain turo title. Title yan Title, pride. Alam na natin ang title. Associated sa pride yan It's all about pride. Diba? Mahirap. Napakaganda kasi ina-apply natin sa sarili natin yung turo ng Diyos nga, no? Kasi ang batas ng Diyos ay perfect yan. Boom. Pag batas ng Diyos, perfect. Yung mga batas natin, hindi perfect yan. May mga pagkukulang yan. Ngayon, kapag i-connect natin, hindi tayo lalayo sa grupo natin dahil number 1 yan, hierarchy yan Exactly. Highest Kaya pag yun, hierarchy Opo. Pero alam mo, yun, ang napansin ko talaga, peaceful naman yung mga naunang recruited ni Brad Jal, yung mga Cordillerans. I think they are not involved sa nangyayari ngayon sa amin sa Baguio. They are not involved.
I think Cordilleran are very peaceful. Kasi I ikaw, believe so. Brian, anong year ka na pumasok na UV? Sa junior ko bro 202. Tapos 204 naman ako sa seniority. So Hanggang nauna na talaga sila noon, oo. So, Pero sa amin noon 204. during our time na halo-halo na yung member, hindi na sulit sa lahat na ng course, sa lahat na kuan na 'yon, lahat na Interschool nandoon. na, interschool. All Yeah, college. then later on, pag nasa Japan na tapos naging active ako, pagbalik ko sa Baguio, yun nga, medyo ay ganun talaga bro, ganun talaga halos lahat naman ngayon sa acro, kahit saan ka Faces yan, pumunta, may faces yan, pare-parehas. may Oo. faces yan. Which is maayos yan bro, maayos yan for sure. And Then, of course, napakaliit ng Baguio eh. Then sana nga, Godspeed nga sana na ma-revive nyo ang mga collegiate natin. And ito bro ha, kasi it's getting late. Si Bradjal, ano na lang yung kwan mo bro ha? Nanonood lahat ng mga Message. kapatid natin ngayon sa Baguio. Yung kahit hindi mo na sa Acro, sa final message mo sa Baguio Skeptron, sa mga membro ng Acro sa Baguio. Okay, sa mga kapatid natin sa Alpha Kaparo ng Baguio, ang maipapayo ko lang, no? Unang-una sa aking sarili, no? Na yung goal natin, no? Yung goal natin, na wag natin isipin yung para sa sarili natin. No? Kailangan isipin natin yung para sa kabutihan ng lahat. Kumbaga sa Islam, sa religion, ang pinaghahandaan namin, hindi itong mundong ito. Pinaghahandaan namin yung kamatayan, yung kabilang buhay. So sa fraternity, dito sa sa mga brad natin, ang goal natin kung ano ang legacy natin, no? Kapag aalis na tayo, wala na ba tayo? Maalala ba tayo sa kabutihan na nagawa natin? Yun ang pinaka-importante doon, na ang isipin mo na kapag wala ka na, anong naiambag mo? Ano ang naiambag mo sa... Hindi yung tapang no? It's not about the tapang, it's not about the wealth, it's not about the position, but how did you truly contributed to the human? Saka bawal na magtapang ngayon Brad kasi mura na lang ang buhay ngayon kaya wag kang magtatapang-tapang. Nga nasabi ni Brad Jalon, wasteless Ako, ganun ang tingin ko useless para sa amin, yung paniniwala ako sa Christianity. What good would it do for you to conquer the world but loses your soul? Ano ang importante kung ang Alpha Kappa, kilala nga tayo, dami natin, mga siga, hindi tayo pwede tapak-tapak. Pero hindi naman tayo nagmahal sa komunidad natin. Meaningless sa akin. So, Brad Chris, no? Napakasarap talaga makipag-communicate ka time to time sa lahat ng Alpha Kappa ro. So, kasi parang ako, di ba, hot and perso din ako nung una, pero habang natututo tayo sa interviews natin, ang dami natin namimit na magagandang tao din na nasa position sa Acro. Natututo tayo na yung pagpapakumbaba talaga, yung mga negative isineset aside mo na lang, parang ganun yung nangyayari, no? So, which is katulad nga ng sinabi mo, think about it, na-label si Brad Jalon, Abu Sayyaf, because leader siya ng akala magaling. Hindi Abu Sayyaf, tinawag lang siya Abu Sayyaf pag mong sabing Abu Sayyaf. Kaya nga sabi ko na-label. Na-label, okay. Tapos nga yun nga, mga Cordillera, ganun din, tribal and everything. Pero yun, mapapagdikit-dikit lang talaga natin yun, may unify lang natin yun sa goal number 1 natin, yung allegiance number 1 natin is to God. Sa iisang Diyos natin. Okay. Diba? Okay bro, tuloy mo muna yung advice mo bro, naputol namin Go ahead. Sorry. Go ahead. Maganda nga yung nakakuha ko ng mga idea sa inyo no? Kasi nga, so yun nga, go ahead. Kung ginamit natin yung tapang natin, hindi magiging matagumpay ang pagbuo ko ng chapter noon. Baka wala na, pinatigil na, no? Tayong lahat, inabot tayo ng lahat. Yun. Ngayon, sino mag-aakala na kayang makipagsama ng taga Mindanao doon sa taga Norte? South kami North, iba rin ang nila. Mentalidad, different cultures, different tribes. Opo, ibang tradisyon nila. So ang ginamit natin doon na approach yung humanitarian natin. Na kahit ano pa yan sila, ano man tingin nila sa akin, parehas tayong tao. Naniniwala ako sa Diyos, naniniwala din sila sa Diyos.
Ganun. So magkakaintindihan tayo doon pagdating sa sa pakikisama. Kaya ang briefing ko rin sa kanila, nandito tayo para mag-aral. So pangalagaan natin yung yung pag-aaral natin. Ngayon, bakit kailangan natin ng fraternity dito? So para mayroon din tayong mga kasangga dito, kasabay natin kasi wala tayong mga pamilya. Kailangan natin ng may kaagapay dito sa eskwelahan. Ngayon, para para magtulungan tayo pagdating sa pag-aaral natin. Lalo na kami, nagsimula lahat, criminology student. So, sharing yan ng ideas, ng mga kailangan sa pag-aaral, sino magaling dyan sa mga term paper, so paano yung mga ganyan. Brad, tulungan mo ako sa term paper ko, ganun. So, yun ang goal natin. Kasi kung tapang pag-uusapan, sabi ko, matapang tayong lahat. Taga Mindanao ako, Cordilleran kayo. Sabi ko, pero iwas tayo. Kasi natutunan ko yan sa, sa Muslim na ang pinakamatapang, sila yung kaya nilang pigilan ang kanilang galit. Hindi lang Muslim yan, brother. Pati sa Christianity, ganyan din. Kaya yung mga Kristiyano na nagtatapang-tapangan, they do not understand what the heck they are understanding about their faith. Diba? Noon meron yung mga pagans Arab noon, gusto nilang patayin yung mga Muslim. Mayroong one time na yung isang sahaba, companions of the prophet, nung tatagain niya lang ng itak yung kalaban kasi natumba na, dinuraan siya sa mukha. Pinagalit siya, hindi niya tinuloy pinatay. Nung tinanong siya, bakit hindi mo tinugutan ng ulo? Nagalit kasi ako, ayaw ko pumatay na ako ay galit. Wow, that's nice. Makes sense. No? So matindi. Ayaw nila na mayroong galit sa kanila. Malalim nun eh. So malalim po yun. Kaya alisin natin yung galit sa puso natin. No? Kung mayroon tayong hindi nagustuhan sa isang brad o sa isang grupo na yan, alisin natin galit. Isipin natin na pares tayo. Lahat tayo mamamatay. Kailangan, itong utos sa amin magpaligsahan kayo sa paggawa ng kabutihan. Huwag tayong magpaligsahan sa pagpapasikat, sa marami akong nagawang magpaligsahan tayo sa paggawa ng kabutihan. Gumawa tayo ng kabutihan sa kapatiran natin. Nang sa ganun ay kung pumanaw na tayo, umalis na tayo, ay meron tayong naiambag sa grupo. Yun lang siguro ngayon na sa mga kapatid na isipin natin palagi yung kabutihan. Simulan natin sa ating sarili, i-apply natin sa ating sarili, linisin natin ating puso, no? Kasi ang Diyos, 'di ba? Ang tinitingnan niya sa atin hindi yung panlabas na anyo, kundi yung nasa puso natin. So simulan natin 'yon. Yung 5 hierarchy. Doon simulan natin 'yon, pagmamahal sa Diyos, no? Pagmamahal sunod-sunod na 'yon kasi pag mayroon tayo sa pagmamahal na 'yan, ma-apply natin sa lahat ng sitwasyon, hindi lang sa kapatiran, pati sa pamilya natin, sa kapwa natin, sa ibang fraternity. Kailangan mahalin natin sila bilang mga fratman din. Kasi kung ano sila, ganun din tayo. Magpaligsahan na lang tayo sa paggawa ng kabutihan. Yun ang laging goal ko doon. So advice ko sa lahat ng mga brad, lalong-lalo na sa Baguio City, magpaligsahan tayo sa paggawa ng kabutihan. No? Alisin ang inggit. Isipin mo na, makatulong ako, kagawa ko ng ganito para mayroon din akong nagawang kabutihan sa kapatiran. Yun lang. Kung mayroong manghidwaan, inshallah ay maayos din natin yan. No? Kasi ganun yan sa paniniwala din namin sa Islam, kahit sa Christianity, kalaban natin si Satanas. Ang gusto ni Satanas ay paghati-hatiin tayo, pag-away-awayin tayo. Amen. Kaya sa Islam, sa mga Muslim, number 1 enemy si Satanas kasi si Satanas gagawa yan ng paraan para magkawatak-watak ang Islam, ang kapatiran, no? Kasi kapatiran ng Alpha Kappa mas lalo ang Islam, no? Kaya mayroong bagay na kapag mayroong hindi pagkaunawaan, lagi natin isipin na magkakampi tayo Mayroon lang demonyo na gumagawa ng paraan para lang magkawatak-watak tayo. So isipin natin na iisa tayo. Kung mayroon mang ibang grupo na kilala ngayon siguro kung sa Akro, kasi alam natin kahit sa ibang lugar mayroong ganun
ayaw i-recognize itong chapter na ito, ayaw naman silang i-recognize. Parang ganun ba? Hindi, pabayaan mo yan, ibang chapter yan sila, ganun, hindi. Kailangan magkaisa tayong lahat. Magkaisa at isipin natin kabutihan, gumawa ng kabutihan. Yun na ngayon, yun ang labanan ngayon eh. Kasikatan sa paggawa ng kabutihan. Yun. Dati meron pa yung paramihan at patapangan, dati meron pa yun eh. Pero ngayon, wala na yun. Wala na. Pag hindi kasikat kung siga ka, ngayon hindi. Hindi na. Ang sikat yung history natin eh. Kung ang history natin, let's say World War II. Tapos na yung World War II. Tapos na. Focus dun. Ang sikat ngayon, kung marami kang projects, marami kang itulong sa mga brad mo. Ang sikat ngayon. Kaya yun ang goal natin ngayon. Gumawa tayo ng mga projects. Maraming tao, hindi lang. Humanitarian tayo eh. Kaya nga sa amin, nagulat sila. Sabi nila na, aba, himala, itong mga akro, nagwawalis ng kalsada. Di ba? Nagtatalim na, no? Siyala, dati hindi mo makita ng ganun. Yun. So yun, okay. Napakaganda ng discussion yun. Ang ating, kaya ako ginamit ang term na Yahweh kasi nga before yun, break ng Muslim and Christianity. Kaya ginagamit ko above the term Yahweh. Yun ang unang sinabi nila, Yahweh. Kasi alam niyo, ang hindi alam ng mga tao, ang Islam, ang mga Jews, Judea, saka Christianity, 5 libro, pare-parehas yan eh. The 5 books, di ba? Genesis, ano ba yung first 5 books? Pare-parehas na pinagalingan natin ang istorya eh. Sa 5 libro ng Quran, sa 5 first 5 books ng Christianity, first 5 books din ng Judea, ng Jews, pare-parehas ng turo eh. Yung nga, isang Diyos. Nagkaiba-iba lang ng interpretation, implementation eh, hanggang sa yun. Kaya sa Islam ay isa sa paniniwala, yung paniniwala sa lahat ng kapahayagan ng Diyos. Yung Torah ni Moses, yung Salmo ni David, yung Gospel of Jesus, at ang Quran. Pinapaniwala namin yan lahat. Magmula kay Adan, lahat ng mga propeta, mula kay Adan, kay Noah, kay Moises, lahat. Kahit si John the Baptist na pinsan ni Jesus Christ, si Virgin Mary, kasama yan sila lahat na mga Muslim at isa lang Diyos nila. Hindi maaari na magkaiba ang nila. No? At wala silang conflict sa bawat isa. Si Jesucristo, hindi niya sinabi, huwag niyong paniwalaan yung kay Moises. Hindi niya sinabi. Sabi niya, nandito ako pang ipatupad ang batas ni Moises, sabi niya. Amen. Batas ang Diyos. So ganoon din sa Islam. Kaya nga ang Quran, tinawag siya na, ang tawag nito, yung siya ang nag-confirm na totoo yung dala ni Jesucristo, na totoo yung dala ni Moises, totoo yung dala ni David. Kino-confirm lang ng Quran na sila ay mula sa isang Diyos. Pangalawa ka na nagsabi sa akin yan eh. Kasi may nakausap nga ako from India na Muslim. Sinasabi niya, did you know Quran or Islam is a confirmation about your Christianity belief? Yung pala, Correct. Katulad ng exactly na sinabi mo. Confirmation eh. Ano nila? Kino-confirm ng Quran na si Mary ay pinanganak niyang birhen sa Jesucristo. Kinonfirm ng Quran na si Moises ay nakatanggap ng Torah, yung batas. At kinonfirm ng Quran na si Abraham ay nakatanggap ng kalatas. Kinonfirm ng Quran na si David ay sa kanya binigay yung salmo. Kinonfirm ng Quran na ang gospel ay pinadala kay Jesucristo. At kinonfirm ng Quran na lahat tayo haharap sa nag-iisang Diyos. Ang sino man ang naniniwala sa nag-iisang Diyos, impyerno ang bagsak niya. Yes. Nasa ng conflict doon? Sabi ni Prophet Muhammad SAW, kaming mga propeta ay isang aming misyon. Ang ipakilala sa tao at sambahin ang nag-iisang Diyos. Ang isa lang ang Diyos. Ngayon, Yes. mga Hudyo, naniniwala kami na ang Diyos nila, iisa. At yun din ang Diyos namin. So, naniniwala din kami na si Jesucristo, kung tinatawag niya, kung sa Christian, tinatawag nilang Diyos Ama, ayun din. Isa ang patutunguhan natin lahat. No? Iba man ang pamamaraan natin,
So naniniwala ako na ang Islam ay sumusunod pa rin sa pamamaraan ng mga propeta. At wala tayong ano dun. Hindi tayong namin conflict. kaya nga Doon natin Kaya nga- madadala sila, no, Brother Jello. Doon natin talaga sila madadala sa high level thinking na gano'n. doon. Kaya nga bro, aralin mo talaga, pumasok ka sa loob sa Islam bro. Alarin kasi ang Muslim bro, hindi naman masama ang Muslim, sabi nga. I think may magandang words for that kasi minsan nagagamit ng wrong words pag Muslim, terorista, ganito. Ano lang yan Brother Brian, ganito lang yan sa tingin ko. Ang extreme kasi pag sobra, Mhm. Tama. inside, doon lang naman nakakaiba-iba yan Kaya dapat lahat tayo nasa sentro para. Opo. Kaya nga po kahit po sa Islam ay Di ba? pinagbabawal po sa Islam ang pagmamalabis. Sinabi ng Allah na hindi minamahal ng Allah ang taong nagmamalabis. Nagmamalabis. Opo. Kaya yung extreme sa batas ay against din ng Islam doon. Mayroon mang grupo nagsasabing sila ay Muslim ngunit extreme yung ginagawa nila. Hindi na tama yung pag-intindi nila ng Quran. Ayun ay lumalabag na sila sa batas. So, may limitasyon tayo Kung ano lang batas ng Diyos, yun ang sundin natin. Huwag nating dagdagan, huwag nating bawasan. So, ganun din tayo sa fraternity. Kung ano yung batas natin, doon na tayo. O, sundin na lang natin yun. At gumawa na tayo ng kabutihan para doon. Huwag na natin, huwag na natin Kasi kung ayaw mong sundin bro, pwede ka naman lumabas, gumawa ka na lang ng sarili mo. Kung, diba? Kung ayaw mong sundin. Kung ayaw mo sumunod, magiging rebelde. Kulto o rebelde nga. Kulto. So anyway, napakaganda no. I think anong oras na? Alas 12 na dito sa Japan. 11 o'clock na dyan sa Pilipinas. No? So anyway, Brad Jal, founder, organizer, maraming salamat po at sana po ma-invite pa namin kayo next time dito sa Acro TV at yung wisdom word naman this time yung mga magagandang mensahe para sa kapatiran. Yan yung gusto natin. Which you will connect yung good yung what do you call this yung kaisipan, magandang kaisipan sa iyong religion at mapagsama natin dito sa ating kapatiran parang ano. So yun, maraming salamat po. Baka may gusto kang i-shoutout bro. Siyempre, shout out sa mga brad natin sa kapulisan, no? Brad Simon, no? Brad Pugoon, sa brad natin sa PIDEA, sila Toribio. So, marami pang iba, medyo mahaba shout out ko Bro, na lang. may nakalimutan tayo bro. Yung hindi talaga nawala sa University of Baguio na kahit nung kami na, nung sila kasama nila, kahit nung kami na, nakasama pa rin natin si Brad si Brad sa Decam Dangwa. Oo. Mark Balanban? Si Mark Balanban yan. Kasi bro, kahit nang pulis na siya pa rin yung pumupunta talaga sa amin na sinisilip-silip kami sa mga universidad tuwing may meeting. Si Brad Mark Balanban yan. Oo, si Brad Mark. Talagang active yun hanggang ngayon, no? Tapos, so, Bislig City Council, Surigao City, Davao, may communication din tayo doon, no? Sa Davao, Caraga Region, at Baguio City. Shout out sa lahat, sa mga founders. God bless po sa inyong lahat. Salamat sa leadership ninyo, no? At diyan tayo na yung paghuhubog natin ng leadership, no? Yun nakita ko yun sa kapatiran. So, maraming salamat at sa iyo Brian, maraming salamat din po sa sa pag-invite. Dati lagi kita natatanggihan kasi medyo medyo busy pa, no? At si Brad Chris, masaya ako na nakausap at inshallah tayo, tama. Sana may ibang oras pa tayo para naman dyan. Kasi ngayon babalik ka dito sa Acro TV bro. Kailangan kang bumalik sa Acro TV kasi yung level yung words of wisdom. Yung level 1, dun tayo talaga. Kailangan i-extend natin yun Kailangan ituro natin yung i-share talaga sa marami. Kasi dun lang talaga tayo yung level 1 natin sa God level. Para talaga dun tayo magtaka. Kumbaga alalay kasi natin yan. Alalay natin siya na guide natin
yung level 1 na yan. Kapag yan ang guide natin, hindi tayo Hindi mabalik tayo yan. mawawala. Oo. Hindi tayo mawala pag yan ang guide natin. Inshallah. Sa mga brad din natin na kamusliman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa inyong lahat. So, yun, long live and good night everybody. Yeah. Long live. Anyway, Long live, long live, long live, long live. Brother, thank you. Very, very great session. I hope ipasa niyo po mga kapatid natin sa buong mundo ng Alpaka para pakipasa niyo po ang ganito. Palang araw po sa lahat. This is your kapatid na Brian ng Alpha ay aming inaanyayahan na sumali And, you know, at always ating ipagmalaki ang ating mga kanya-kanya Share. dito. good deeds. Allahumma amin. Amen. Long Yun, live. thank you. Long Brad, love. take it away. All right. Yun ang mga boto. Hindi pwede Yun. Okay bro, thank you Brad. Maraming salamat. Okay. Isa, ang Pangasinan Provincial Council ay hindi po ganun kadali among pinagdaanan upang mabubuod ang mga kapatid sa lalawigan ng Pangasinan. Sabi ko nga. Napakaganda kasi bro, the way you deliver in AK6, I think everybody is willing to listen. Yan bro, good night. Okay, maraming salamat, Brad. Good night sa inyo Apo, lahat. salamat po. Tinungo namin, kinausap namin, pinakinggan namin sa iba't ibang bayan, lungsod ng aming lalawigan. Itong paraan, sama-sama at napagkaisa ang Alpha Kaparo Pangasinan Provincial Council. Mula noon hanggang ngayon, kami ay iisa, nire-respeto ang nagtatag, nagtutulungan sa mabuting paraan, at hindi pinababayaan ang kapatiran. Sa loob po ng 7 taon, iba't ibang programa at proyekto ang ipinadama ng Pangasinan Provincial Council. Mula noon hanggang ngayon, tayo pa rin ang magkakasama sa pagtutulungan. Mayroong damayan at ipagpatuloy ang magandang nasimulan. Respeto sa mga nauna, suportahan ang mga kasabay, at tulungan natin ang mga baguhan sa kapatirang Alpha Kaparo. 48 taon, pagmamahalan at asaran. Kung minsan ay alitan, pero ayos na, nag-ayos naman. Sanggagsa, long live! Tunay ngang imposible na tayo'y tumagal kung walang presensya ang bawat. Sa ano pang hinihintay nyo? Basta atro ka, kasali ka. Tara na! Long live Alpha Kaparo! Long live!